Kalabahan na buwan natin ang Diyos sa buhay. Ano pa na si Lord? Amen? Kasama po natin si Lord. Hindi na po tayo malulunod sa problema. Like, share, subscribe. Bayarin. Amen sa lahat ng pagsubok sa buhay na ito. Kasama po natin ang Diyos. At lalo, hindi tayo masusunod pag tayo dumaan sa apoy. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya sa oras na ito, no, inaanyayahan ko po ang lahat na magpasalamat, magpatotoo, magparangal. Amen. Ipahayag natin sa Diyos ang kanyang kadakilaan. Parang ano lang, bilis lang, no? Kanina kumakanta tayo, kasi ngayon, nandito tayo sa pagpapasalamat, pero mabuti ang Panginoon, no? Makipagbukas mo ko sa inyo sa aklat po ng 2 Timoteo chapter 1, verse 8, nang sabi po ng salita ng Diyos, kaya't huwag kang mahihiya. Hello? Kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo. Para sa ano po? Para sa ating Panginoon. At huwag mo rin akong ikakaya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Tingnan niyo si Apostol Pablo, hindi siya nahihiya na magpatotoo, magpasalamat sa Panginoon kahit siya'y nakabilanggo. Amen? At sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sino po ang una na hindi mahihiyang magpatotoo, magpahayag, magpasalamat sa Diyos na buhay? Taas mong kamay sa Panginoon. Sino po una? Ayun, sa buhay po ni Mama doon, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Amen. So mabupalang umaga nga po sa ating lahat. Ayun po, talagang napakabuti po ng ating Panginoon. Siyempre, sa mga panahon na ito, marami po tayong mga alalahanin, suliranin, ngunit alam niyo po, kapag tayo ay nasa Panginoon, hindi po natin yan mararanasan. Bagaman po, siyempre, may bigat po tayo, pero hindi po natin maranasan din, nasa Panginoon po tayo. Ang Diyos ang tutulong sa atin. Bagaman po tayo ay may mga bigat, yun po, siya po ang talagang magbibigay ng solusyon para dyan. Kaya alam niyo po, sa buhay ko, ano man ang mga pangangailangan, hindi po ako nag-alala. Kasi may Diyos po tayo eh. Ang Diyos po talaga ang magpo-provide sa lahat. Di ba po? Di ba? Salamat po sa Panginoon. Amen po ba sa ating lahat? Kaya Diyos, maraming salamat sa buhay ko. Siyempre, isang buwan po yata ako na hindi nakakatayo. Kasi lagi po nung una nasa Thanksgiving hanggang simula po nun hanggang ngayon. Talagang nung linggo nasa Santol. Di ba po? Kaya yun din po ang pinapasalamat ko sa Panginoon. Bagaman po, siyempre may mga dumating, mga sakit karamdaman. Pero alam niyo po, hindi po yan nahayaan ng Panginoon na manatili sa ating mga buhay. Di ba po? Kaya yun lamang po talaga ang pinapasalamat po sa ating Panginoon. Na ano man po ang mga naranasan natin, hindi po natin ito, di ba? Hindi po niya hayaan na manghina tayo, di ba po? Bagaman, siyempre, nasa katawang lupa po tayo, hindi po natin maiwasan na magkaroon po tayo ng mga ganong sitwasyon. Pero alam niyo po, salamat talaga sa Panginoon na sa ngayon, alam niyo po, simula nung may naranasan ako, hanggang ngayon talagang ang Panginoon talaga ang siyang nagpapagaling sa aking mga naranasan na sakit karamdaman. Kaya yun talagang salamat talaga sa Panginoon na mayroon po tayong siya na laging nalalapitan. Kaya yun, salamat sa aming pamilya. Yun po, siyempre, dumadanas ng mga sakit karamdaman, pero hindi po yun hinahayaan na makulang. Katulad ng Brad Sammy. Yun din po, pinapasalamatan ko rin po aking anak na hindi na po siya tuwing linggo, nakakapagsamba na po siya. Bagaman po, siyempre, tayo ay mga may dinaranas na mga kahirapan, pangangailangan, pero hindi po yun limit sa ating lahat na talaga ang Diyos ang kumikilos. Kaya yun, maraming salamat po Diyos sa kanyang kabutihan. Salamat po sa Panginoon. Amen. Alam niyo, sabi po ng awit, chapter 68, verse 19, purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, dinadala araw-araw ang kasanin natin. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon dahil araw-araw po, dala-dala po ng Lord ating mga pasan. Pangalawa, sino pa po ang magpapasalamat sa inyo sa buhay? Sa buhay ng Mama John, palakpakan niyo po si Lord sa kanyang buhay.
Hallelujah. Yun. Patuloy po ako nagpapasalamat po sa Panginoon Diyos dahil nga po sa paggabay at sa mga himala ng mga pagpapala at mga ipinadamanas niya sa aming buhay. Salamat sa kagalingan sa anak kong babae. Natunay nga po napakabuti ng Diyos na kung saan yung pumikat talaga ni ate ay alam natin na siya'y magaling na pero dahil nga po ang diablo na niya nagdaraya. Pero naniniwala po na pagaling na siya. Salamat sa buhay ng pastor na tunay nga po na diba, ang dami karunungan ng Diyos na pinagkaloob sa buhay niya. At salamat po ako, nagpapasalamat ako dahil nga po napakabuti ng Diyos sa pamamagitan po ng buhay ng pastor. Ay nagpapasalamat din po ako sa isang linggo na walang gaano kita si Brad yung mga nakaraang araw. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon na talagang ko po yung sinasabi ni Mami na pag di ba po pinagdaraanan tayo mga kawalan, talagang ano man yung dapat na kamanasan natin kawalan. Tapos may mga hayop, hindi mo po tayo nakatingin doon eh. Pero gumagano talaga siya. Kaya nasabi ko, ang pagsunod ko na talaga eh, di ba po, minsan, di ba nakakaranas tayo mga kagigitan. Tapos, di ba, ano nga po kasi, di ba nasabot ng 1, 4, 35 po. Di ba pabuka po ng Korean eh. Sabi ko doon sa Bating sa Maritana, na kapag daw po ay hain na ng tubig, ang bahay sa Maritana, hindi na raw po mauwa, kaya di ba po, di po doon sa babae sa Maritana, ay, di ba sabi ni Jesus sa kanila, siya daw po, sabi ko sa kanyang alagad, siya daw po ay may pagkain, hindi nakikita. Ibig sabihin po pala, ang nagbigay lang po sa Panginoon na tayo talaga, may tayong pagkain, hindi nakikita. Yun po pala yung pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen na. Kapag po pala tayo nagbasa ng salita ng Diyos, oo, meron mga kawalan. Pero nandiyan eh, mararamdaman mo, ito na siyempre, nadakas ka sa pagsubok. Nagugutom ka, siyempre dahil nga po, yung pagkakataon talaga, mayroon, hindi naman lagi talaga na laging may pera, gano'n. Meron pa pasalamat ako sa sitwasyon na nung nabasa ko yun, sabi ko nga po, tayo talaga ay spiritual being na kung saan tayo po ay mabubuhay sa salita ng Diyos. Magamat kailangan ng kumain ng katawugan natin, pero higit sa lahat, ang salita po ng Diyos kailangan natin kainin. Para lumas po tayo, yung po mga pagsubok, ating po ang paglalaman. Pero sa gano'n, pag tayo nakasama sa hayop, ba't makasama tayo sa hayop? Di ba po? Gipit tayo eh, gipit. Ngayon, ang paglabanan natin kasi na po, yung spiritual being natin. Ngayon, makakagalaw na ako, Lord, kasi na po, nagtitiwala ako sa Kanya eh, na kahit naman hindi ako kumain, kahit na umula ako ng tubig, hindi masaya na ako. Hindi na kapag lalo na, pag binigyan ka pa ni Lord ng mga pagpapala, grabe ka, kaya nasabi ko kay Lord, observahan mo. Di ba, nang tayo wala ka sa Diyos. Pag tayo nagugutom talaga, nanginginig, ganyan. Ngayon, pagkamat ako gutom, nanginginig, pero napakalinaw mo kaisipan mo na hindi tayo dapat mabuhay din sa mga nakikita ng mga tao sa mga pagkain o sa kahit na po tayo, observahan niyo po talaga kasi nagmamanan ako eh. Sinasabi ng mga leaders, ng pastor, observahan natin ang mga ginagawa ng Diyos at ako po talaga, hindi ako magmanan. At yan po talaga yung pagbubulay-bulayan ko na totoo talaga na kapag ang Diyos ay kasama mo sa buhay, di ba tayo, di ba sa 1 Corinto 5:17, na tayo nakipagsa na kay Jesus, kung nakipagsa na tayo sa Kanya, ano na po ba yung pinakain natin kung salita po ng Diyos? Pag tayo ay maraming salita ng Diyos, hindi na talaga tayo nagugutom. Amen, ako sa alya na, pagsisimula na dadalo na yung mga pagpapala, kasi hindi naman natin inaasahan eh. Lalo na pag may pagpapala, grabe na talaga sobrang pagsabihin natin, grabe ito lang pala ang susi. Di ba yung pagsusi? Salamat po sa Panginoon, makumaba ng mga balik ko po sa Amen. Mabuti po ang Diyos sa buhay ko ni Mama Janelisa na sunod-sunod po talaga ang pagpapala pag sumusunod ka sa Panginoon. At talagang natin ang Diyos sa buhay ko ni Mama Mars. Amen. Okay, nagpapasalamat sa Panginoon na pagpala ko makatupala sa bawat isa. Start mo August hanggang ngayon, wala na akong hanap po sa rice mill. Minsan dumayo ako sa rice mill kapag
araw lang. Kasi nag-expect ako na makapagsisimulan ako kasi may mga dumating na imported na bigas. Sabi ko, salamat sa Lord, siguro pwede na ako mag-start kasi may mga trabaho naman. Kung ilang Diyos sa radio, rice bill na daw patatanong. Pinagtitindahan ko. Ang sabi dinig ko, gagawin na lang daw na bodega yung lugar na pinagkahanap buhay ko. So, madaling sabi, wala na akong pagkakataon na makapagkahanap buhay. Amen? Pero, sa isip ko, sabi ng Lord, diba, kung hindi ka mawawalan, hindi ka magkakaroon. Laging nakatatak sa isip ko, hindi hayaan ng Diyos na malipasan ako ng gutom kung magkulang ako sa lahat ng aking pangangailangan. Kasi start ng August hanggang ngayon ang paghanap buhay na ko almost. Isang buwan naman at 2 linggo ang naging hanap buhay ko sa Basar. Pero hanggang ngayon, yung payapang kaisipan, hindi ako nababalisa sa maraming bagay kasi alam ko kung ano yung mga bagay na iniisip, pinapangarap at hinahangat ko, alam ko yun ng Diyos. Pwede ka kung maghintay kung kailan. Basta alam ko, buhay ang Diyos sa buhay ko. Amen. Sa Kanya po ang papurihan. Mabuti po ang Diyos sa Isaiah chapter 46 verse 4 na tayo pinilikha ng Diyos, tungkulin niya po tayo iligtas sa tulungan para buhay sa ibabaw niya. Sino pa po? Ayun sa buhay po ni Mami Susan, palakpakan niyo po ang Diyos sa buhay. Pagpalang umaga po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, napakabuti po ng Diyos. Nais ko lang pong magpasalamat sa Diyos. Kasi po nung nakaraang linggo, bago dumating si kapatid Michelle, yung kasama ko sa broadcast, iniisip ko, nung gabi na yon umuulan. Iba kami po mag-asawa, wala po kaming trabaho. Binubuhay lang po kami ng Lord. No? So, nagpasalamat din ako sa buhay ng ating pastora. Dahil mayroon tumala, kasama ko po siya, na nagsusuporta po sa amin. Pulingin sa inyong kalaman kung saan kami nakatira. So, salamat sa Diyos dahil nung time na dumating ang punto na nandyan na silang mag-ina. So, ito po yung pinapanalangin ko sa Diyos, Lord. Sabi ko nga kay Pastora, alam ng Lord na ang dami kong biyaya. Sabi niya, si Lord, pagbalit mo sa Diyos. Sabi ko gano'n, Lord, saan kaya ko kukuha? Nakakahiya doon sa aking bisita na dumating na wala akong mapagkunan na pagkain. Sabi ko, Lord, paano kaya to? Totoo pala yung sinasabi na ipagkatiwala kong lahat sa Diyos. Kung ikaw lang din naglingkod sa Diyos, talagang hindi ka po nabibiguin. Darating at darating na lang yung biyaya na nandiyan na kahit unbeliever gagamitin para pagpapalain ka. So yung kabigatan pa ng puso ko nung time na yon, nung sabi ko, Lord, bahala ka na po. Alam niyo po, iniisip ko, wala din trabaho si Sis Michelle. Yung anak niya kasama pa, sabi ko, paano kaya ito, Lord, bahala ka na? Sabi ko, hindi na ako makatulog, bahala ka na, anong mangyayari? Dahil ang alam ko, si Sis Michelle, isusuluin ko siya dito. Yun ang purpose ko sa kanya. Kaya nga, may nagsasabi sa akin, nakasama niya dati, 1-2 araw lang, patulugin mo dyan, paalisin mo na. Purihin. Sabi ko, hindi ko kaya bro, magpapaalis ng tao. Sabi ko gano'n. Dumating sa akin na nakikiusap, bagamat ang Diyos po nagpapatawad talaga, ako pa kaya. Sabi niya, may ginawa kasalanan sa iyo yan, si Satanas talaga, no? Nakakainis. May ginawa sa iyo kasalanan yan, matindi ginawa sa iyo yan, nakakapin mo yan dyan, sabi nung pinagalingan ng bahay. Sabi ko, wala akong magagawa, ayaw ko magpapalis sa Diyos, dalhin ko na lang siya sa totoong relasyon sa Diyos. Sabi niya, bahala ka. Basta, masabi ko lang sa'yo, huwag mong pabayaan na magtatagal sa iyo yan. Sabi ko, ganun po ba? Sabi ko, kasi hindi ka nakakaalam sa buhay ng bawat isa. Kala ako kay Michelle, kung anong gagawin mo sa mag-ina, kung ano, paano. Pero puri na ang Diyos. Mula nung dumating siya dito, nakikita ko ng galaw ng buhay sa Diyos sa kanilang buhay. No? Alam niyo po, yung problema ako sa pag-blessing na paano ko sila pakakainin,
sila pala may kapalit. No? Sa ngayon, hindi ko kay Sis Michelle, kung nagpapadala sa akin sa Gcash, basta kumukulit na lang ako, kukuha siya ng bigas, may pastura, meron ko pang pabayad dyan, mahirap yan. Sabi niya, mahala si Lord dyan, mama, mahala si Lord dyan. Sabi ko, purihin ang Panginoon. So, purihin talaga ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa amin. Dahil nandyan, provide niya lahat ang aming pangailangan. Kaya kayo mga kapatid, naghirap man tayo, hindi naman natin pansinin. Dahil yan ang dahilan para tayo tumatag sa buhay natin Kristiyano. So, salamat sa buhay ngayon. Ako magpapasalamat sa Diyos, sa buhay ni Michelle, sa kanyang pagdadala din sa programa ng Usisa ng Bayan. Pasalamat ako sa kanya kahit paano. Sabi niya sumisigat na daw siya dahil sa Usisa ng Bayan. Hindi po, ang Lord po ang nagpapataas sa'yo. Kaya sabi ko, huwag mong kalimutan kahit saan ka makarating sa mundong ibabaw, huwag mong kalimutan na ang ating buhay ay utang natin sa Diyos. Ang lahat ng dating sa ating buhay ay galing sa Diyos. Amen? So salamat talaga sa Diyos, purihin ng Diyos, ating asawa, salamat. Asan na ba? Purihin ng Diyos, talaga naman kagabi daw, hindi sila nakatulog. Ewan ko kung nandun pa ba anong ginagawa. Basta wala pa man. Sa mula lagi dito yun eh. Sabi ko po rin ang Panginoon, pagamat andyan ang pagsubok. Gugulang po tayo. Patuloy natin ang ating katapatan sa Diyos. Salamat sa Diyos. To God be the glory. Amen. Wala na pong oras. Napakaputi po ng Panginoon sa ating lahat. Amen. Kaya niyo po na sa susunod po na testimony, pagpapatotoo, yung inyo pong pagpapasalamat ay inyo pong ihayag. Amen. Mabuti ang Panginoon sa ating mga buhay. Huwag po tayo mananawang manalangin, magtiwala, magpasalamat sa Panginoon dahil ang Diyos lang naman po talaga ang makakatulong sa atin. Hihipo lang ang Diyos ng mga tao. Hindi po tayo, amen, magpapasalamat tayo sa tao na ginagamit ng pero sa Diyos pa rin po ang pagpapasalamat. Amen. Glory. Welcome po. Ang susunod na tayo.